Magandang gabi po at ang aking background ay 2024 na, no, na New Year. So, Happy New Year na po because this is our last Zoom for 2023. And hopefully we can have more pagdating po ng 2024 on our first Friday. Parang simbahan lang no? First Friday. Natutuwa po ako doon sa mga nagsalita kanina about the improvements in their lives, no? By joining the Freedom Global, no? Ang topic po natin ngayon, simple lang, totoo ba, no? Kasi marami nga tayong paniniwala na minsan may scientific basis, minsan wala. Mhm. At kailangan kasi maano natin na ang sinasabi, merong basis lagi, di ba? Yes. Parang pag nag-akusa ka ng isang oy, kinuha mo yung pera. Mhm. Dapat meron kang basihan. Paano mo nalaman? Ebidensya. May CCTV. O, Yes. gano'n. Di ba? So ngayon, ang unang tanong ay, totoo ba na nagkabalikan na si Katniel? Ah, o, Grabe. di ba? Yun ang pinaka-hot na topic. No? So, umpisahan ko sa bawat part ng body. Pero hindi ko itatake lahat. Yung very common lang na lagi nating nami-meet, kala natin totoo kasi yung iba sa kinagawian na natin para bang sinasabi ng matatanda kasi, di ba? Ganon. So, siyempre yung iba sinusunod natin kahit hindi natin alam ang reason because mabuti na yung sundin. Baka mamaya may Opo. mangyari, magkatotoo, no? So, kinatandaan na natin, di ba? Pero naniniwala pa rin tayo although wala tayong reason. Walang scientific basis, walang science. Okay? So, siyempre magsisimula tayo sa Itera Care, no? Ano ang totoo ba? Totoo ba ang Itera Care? Legit or scam? Yan, ganda ng tanong. So, kasi alam nyo, siguro naman dito sa nasa loob ng Zoom and sa live, no? Except for those who are new, ang sagot diyan ay napakadali. It's legit because all of us have experienced the wonders, the miracle of a terahertz, no, frequency. No, lahat tayo may istorya about a terahertz. No, kaya tayo nandito ngayon, naniniwala. Hanggang ngayon, end of the year, nandito pa rin tayo naniniwala. Although, meron akong na-encounter, no, doktor pa naman. Sabi niya, Iteracare is a scam. They actually created one page, no, para mag-post that Iteracare is a scam. So, nag-dare ako, sabi niya kasi, yung mga lumalabas na testimony sa Iteracare nyo ay bayad. Ganun po ba? Sige, I dare you, mag-produce ka ng isang bayad na magte-testimony, and I'll give you 100 people na natulungan ng Iteracare na walang bayad. There, kaso Yes. hindi kinagat eh. Mhm. So, sayang lang yung page nila, no? Now, Gumawa ako pala talaga siya, Doc. doktor Gumawa siya. talaga. Gumawa talaga sila ng page Grabe. para siraan ng Iteracare, no? Mahahanap niyo 'yon, tignan niyo, madali lang siyang hanapin. And then, so ako nga as a doctor, no, it's very difficult for me to be doing this unless I have enough proof, 'di ba? Mhm. And there was so much proof. There was so much science, 'di ba? Nag-umpisa sa akin, nag-umpisa sa anak ko, no? And so many other people. Biro mo bedridden patients, 'di ba? Hindi makalakad. So how do you explain that? That's right. So I think bawat isa sa atin nakakita yung mga ayaw lumakad, yung mga stroke na tumataas bigla ang paa, no, na gumagalaw bigla yung kamay, O no, yung mga may mga stroke po na nakakita, may joke na.
Dati hindi, dati hindi nakakakita, nakakakita na ngayon. Opo, O kaya, nakakalakad na. oo, dati nakakakita pero hindi na nakakakita ngayon. Saka yung mga dati walang kita, pero ngayon ang lalaki ng kita. Yun ang Amen. maganda. Di Yan. ba? Kakaiba yon dahil sa Itera. So, Itera Care is not a scam. It is legit. So, to answer the first question. So, babalikan ko muna tungkol sa Itera Care. Kasi may nagtatanong, ang Itera ba nakaka-high blood? Opo. Di ba? Madaming tanong. Oh, laging tanong yan. Hindi ko, kasi high blood siya eh. Actually, meron kasi isang sentence dun sa parang, ano ba tawag doon? Parang brochure, Yes. no? Kaya Na pag, marami nalilito po doon. pag hypertensive, huwag niyo i-itera. No, mali po yun. Ano ba ginagawa ng terahertz? Pinapabu pinapabuka ang ugat. Okay. So, pinapabuka yung ugat. Pag bumuka ang ugat, bababa ang presyon. No? Kukumpara na naman natin yan doon sa hose ng tubig. No? Yung hose ng tubig, pag may umaandar na tubig, ipitin mo yung hose, lalakas Mm. ang pressure. Luwagan mo yung ipit mo sa hose, bababa ang pressure. So pareho lang ang nangyayari. So pwede, ang sagot dyan ay hindi totoo na nakaka-high blood ang Itera. Yes. Okay? Very clear. Ano na yan ha? Sumunod. Bakit nung nagbayo siya, nagkaroon ng pain, 'di ba? Nung nagbayo or naglight, nagkaroon siya ng nakaka-produce pala ng pain 'yan. Hindi po totoo 'yon, no? Hindi po totoo na ang Iteracare ay nakaka-cause ng pain. Alam niyo kung ano ang cause ng pain? Yung pong mga toxins, yung pong mga crystals kagaya ng uric acid, no? Kapag ikaw ay gumanda ang blood flow, natatanggal ang mga toxins and crystals like sugar and uric acid. After that, wala na. We call that healing crisis, part of the healing crisis. So, wag ititigil. Okay? So, number 2. Sumunod, pwede bang i-itera ang crown, yung tuktok? Pwede. Ang sagot lagi natin ay pwede. Because wala siyang bad effect sa brain. In fact, nakakaganda nga siya ng blood flow. And the brain is number one na kailangan ng very good blood flow because brain consumes a lot of oxygen, a lot of cholesterol, and a lot of nutrients. So, hindi totoo na hindi pwedeng i-itera ang crown, ang brain. Mhm. Okay? So, totoo ba na bawal mag-itera kapag may bleeding? Example, mens? Ano sagot? Pwede po, wag lang doon sa ano. Pwede po, wag lang itatapat doon sa matres. Okay? At saka yung fresh na sugat. Kasi po, bubuka ang ugat. Yung ugat doon sa may sugat, pwede mag-bleed ulit. O kaya yung matres, pwedeng lumakas ang menstruation. Ano ang pwede doon sa may mga menstruation? Kung kayo po ay may pwede po kayong mag-gold setting sa mga menstruation. Especially may mga dysmenorrhea. Ang dysmenorrhea ay painful menstruation. So pwede ang pro sa mga may bleeding dysmenorrhea. Okay? O, susunod natin ay tungkol sa stroke. No? Ang stroke ba ay totoong preventable? Totoo ba na preventable ang stroke? Yes. Yes. Tama. Ang tanong ko, sagot ko, for Oy, sumagot ako, Dok, ha? Ay, oo. Sorry. Yes, Ano mo naman, segment mo naman yan. Totoo ba na preventable? Yes. Totoong preventable because stroke is one of the lifestyle diseases. Ano nangyayari sa stroke? Bumabara yung ugat papunta dun sa brain. Ano nagkukos ng bara? Lumiliit yung ugat. Nagkakaroon ng toxins.
Especially kung ikaw ay diabetic, yung inflammation doon sa iyong mga ugat sa papunta sa brain, no, nagkokos ng pagliit, no, o pagpamamaga ng lining ng ah, ugat papunta doon sa brain, no? So, ang stroke ba kapag iyan ay nangyari ay totoong reversible? Yes. Yes. Totoo siyang reversible because we can recover from stroke syndrome. Nakakita na tayo ng mga inaytera natin na hindi gumagalaw ngayon, nakakagalaw ang mga paa at kamay, no? Mhm. Na gumaganda din yung facial asymmetry, yung hindi pantay ang muka, no? So, totoo siyang reversible. At siyempre, kung siya ay reversible, totoo ba ang stroke ay treatable, nagagamot? Yeah. Siyempre, because nare-rehab natin sila. Pero ano ang sabi natin lagi? Lifestyle. Huwag natin Change. kalimutan, no? Hindi ko mo nakagalaw na siya, kain na ng mga bawal. Okay? So, Right. yan ha. O, Alzheimer's. Totoo ba na ang Alzheimer's is a diabetes mellitus? O, ang tanong ko ulit, totoo ba na ang Alzheimer's is a case of diabetes mellitus? Ang sagot po ay yes. Totoo siyang diabetes mellitus type 3. Okay? Meron kasing type 1 sa mga namamana, type 2 sa mga na-acquire, at type 3, diabetes mellitus type 3 sa mga Alzheimer's. Ano ba ang Alzheimer's? Nagkakaroon ng memory loss, nawawala ng communication, no? Ang brain cells, no? So, yan ang Alzheimer's. So, Doc, Uh, ano siya? Considered as diabetes ang Alzheimer's? Alzheimer's is diabetes of the brain. Oh, okay. Maraming sugar. Ibig sabihin, pag may sugar ka, maraming bara doon sa iyong ugat sa brain. Tapos Yun mataas pala syempre ang yun. iyong sugar, no? Kaya malala yan, no? It is part of dementia kasi dementia ang pinakamataas eh. Yes po. So yung mga memory loss, yung mga Alzheimer's yan nasa ilalim ng dementia yan. No? So anong gamot diyan kung alam na natin? Siyempre, i-control natin ang sugar. Baguhin natin ang lifestyle. So another is, totoo ba na ang Alzheimer's ay reversible? Ang screen ha isulod kay ang lamok daghan lamok. Yes may po, lamok yung daw. lamok. May lamok Nenet. po ba? Hindi po nakaka-Alzheimer's ang lamok. Yes po. Yan. Ay, Sprayan sorry. nyo lang. Sprayan nyo lang Kasi po. Anyway, so ayusin lang natin yung level ng sugar para matreat natin, no, ang Alzheimer's. No, hindi siya, kung hindi mo siya naiintindihan na siya pala ay type 3 diabetes, hindi mo magagamot ang Alzheimer's. Mm. Okay? Kasi ang daming gamot ng Alzheimer's. Sa totoo lang, available sa pharma. Pero ang hindi mo naintindihan, hindi mo pala kinokorek yung sugar. Kala Mhm. mo diabetic lang ang ginaganon, hindi. Okay? So, ang susunod naman dyan ay, lagyan na natin dito, heart disease. Pababa na tayo ng konti. Heart disease. O, i-ano natin, specify natin na heart attack. Okay? So, heart attack yan, no? Ang ang question is, totoo ba na ang heart attack ay preventable? Yes po. Yes. Preventable because it is part of a lifestyle diseases. Okay? Ano nangyayari? Sedentary, walang ginagawa, hindi walang activity, kain ng kain, ng mga bawal, high sugar, has a very high contribution, no, sa pagdevelop. Infection, okay? I'm sorry to say, ngayon kasama na ang COVID-19 vaccine sa mga heart attack. Okay? So, sorry po doon sa mga pero don't worry, mawawala yan. Okay, so
totoo ba na ang heart attack ay treatable? Totoo Yes. po? Yes. Yes. Na-witness na natin yan. Kapag pinaganda mo yung blood flow sa heart, no? Using iTeracare, terahertz energy, bio, or light, no? Magagamot natin, matutulungan natin ang mga pasyente makarecover from heart attack. Ngayon, ang heart attack ba at stroke ay pareho? Hindi po. Pag sinabi nating stroke, sa brain. Pag sinabi nating heart attack, sa puso. Okay? So, wag natin pagkakamali. Kasi minsan, may nagre-refer sa atin, tatanong, Dok, yung pasyente namin na stroke eh. No? Yung pala, ang ibig niya sabihin na heart attack. Mhm. No? So, magkaiba yung dalawa na yun. No? So, yung bang may mga, ang tanong ko ulit eh, yung bang may mga high blood, no? Yung bang may mga high blood, prone to develop stroke or prone to develop heart attack? Ang sagot ay totoo na nagko-contribute ang high blood, hypertension sa stroke at sa heart attack. Okay. Minsan, sino nagre-record? Sino yun? Minsan, stop and go, parang stoplight. So, minsan, ganito, no? Bibigyan ko kayo ng senaryo. Meron tayong mga kondisyon na ang pasyente ay high blood. Okay? Pero pag tinignan nyo ang kanyang ECG, blood chemistry, chest x-ray, heart profile, normal. No? Pero hypertensive. No? Alam nyo kung anong problema doon? Wala siyang magnesium na kinokonsume sa katawan. Bigay tayo ng bigay ng gamot, binabaril natin yung maling organ. Treat tayo ng treat sa heart para bumaba yung high blood. Ang kulang lang pala ay magnesium. No? Dalawa po yung nagpapataas ng may effect sa BP, sa muscle. Calcium at magnesium. Calcium yung isa sa nagpapataas ng blood pressure. Magnesium ang nagpaparelax ng muscle. Okay? Remember po, yung artery, no, yung daanan ng pulang dugo, no? Okay, ay mayroong muscle. Kapag mayroong calcium, magkukontract yan. Okay, para maidalo yung dugo hanggang sa baba. Ang nagpaparelax niyan ay magnesium. Okay, so kung ikaw ay hypertensive, hindi ka dapat inom ng pang-high blood. I-check mo muna baka kulang ang magnesium mo sa katawan. Okay? Tandaan niyo po yun. Kasi yung iba, tatanungin mo, ilang taon ka nang umiinom ng, let's say, amlodipine or losartan? 20 years na eh. Eh bakit hindi ka pa gumagaling? Because nakalimutan niya na ang problema lang pala ay mineral na magnesium. Okay? So magtaka na kayo. Magtaka na kayo pag ganun katagal na kayo umiinom. Di ba? Ano pang kasunod noon? Yung lifestyle. Umiinom ka nga ng gamot. Kain ka naman ng kain ng bawal. Ano ang mga bawal? Malansa. Masyadong maalat. Hindi po yung Celtic salt at Himalayan, ha? Although maalat sila, pero yan po ay mineral. Ang sinasabi ko ay table salt, rock salt, no? Mga pagkaing dagat, sobra. Lalo-lalo na yung mga bottom dweller. Ano po yung mga bottom dweller na masasarap? Mga Alimango, hipon, scavenger. Scavenger. Kinukuha nila Yeah. yung sa dagat, tapos tayo, tuntua naman na tayo na kinakain natin. Yeah. O tayo ang end user no, ng lahat ng toxin ng dagat. No? Eh, paano ko sa Manila ba yung nakakuha yan? Naku po, Diyos ko. Napakasarap. Diba? Eto, pinakamarami. Diabetes mellitus, no? Totoo ba na ang diabetes ay namamana? Yes. Yes, sa type 1. Sa Okay. type, yes. Okay. Sa type 2, namamana ba siya? Hindi po. It's a lifestyle. It's a lifestyle disease. Kaya lang, anong sinasabi natin lagi?
Kasi yung nanay at tatay ko may diabetes kaya magkakaroon din ako, di ba? Mhm. So, hindi po totoo yon. Alam mo na nga na nagka-diabetes sila. Sinundan mo pa, no? Hindi ka Mhm. nagbago ng lifestyle. Because diabetes is preventable. Totoo bang preventable ang diabetes? Yes. Yes, sa lifestyle. Okay? Totoo ba na ang diabetes ay treatable? Yes. 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 Marami tayong diabetic na ginamitan ng iTeracare, di ba? Bumaba ang kanilang BP, meron tayong mga nasa ang tawag dito, yung blood glucose monitor before and after, no? Isang session lang bumababa yung kanilang sugar level. Marami tayong ganon. Okay? Mga before and after. Thank you doon sa mga nag-share. Okay. Sa sa diabetes, meron tayong isang kondisyon na laging kasama ng diabetes, no? Yung diabetic foot. Okay. Totoo ba na kapag ikaw ay nagka-diabetic foot, puputulan ka na agad ng paa? Hindi po. Hin- No. Hindi totoo 'yon. Pwede mong ma-save, no, ang diabetic foot. Okay? Kahit yan ay halos buto na lang ang nakikita mo. Kahit kita na ang buto because meron na tayong case na ganyan. Hiniram ko lang, sabi ko, pahiram naman kahit isang buwan muna anyway, puputulin nyo na naman. Gumanda, no? Kinorek lang yung sugar, in-Iteracare, binigyan ng IG ko. Gumanda, hindi na naputulan. We save the life of a patient. Imagine mo yung wala kang paa, di ba? Mhm. Kulang ang paa, hindi magwo-work ang bio kapag isa lang ang paa mo. Basta may paa, pwedeng mag-bio. Isa kamay. Sa kamay na lang, no? O kaya facial. Yan. Mhm. Okay, so, ngayon, may isa pang problema ang diabetes. Ano po yun? Yung dinadialysis. Mhm. Ayan. Naniniwala ba? Totoo ba na ang dialysis ay end stage na kondisyon na ng pasyente kapag dinadialysis? Hindi, Doc, hindi. Ayun. Sino yun? Si Hindi, no? Ruel. Doc, ako. Sino Oo ka? nga po. Sino ka? Tingnan mo ang iyong face. Si Gabi Nuang. Si Sir Pids ba yun? Si Sir Pids. Opo. Ayun. Si Julio Diaz. Oo nga eh. Yun, totoo po yun. Napakatigas ng kanyang sagot na hindi end stage, no? Ang Yes. dinadialysis because meron tayong mga kaibigan, no, na dinadialysis na win out natin sa dialysis. Problema kasi sa dialysis, alam nyo, yung kidney mo kasi hindi na makapunction ng maayos dahil nasira na ng diabetes. Anong sisira? Yung ugat, yung blood flow, yung ugat mismo namamaga. Kaya hindi makapunction ng maayos. Ang problema kasi sa dinadialysis, okay, ilalabas mo yung dugo, ilalagay sa machine, ibabalik, malinis na. Okay. Pero ito lang yung lagi kong tinatanong. Totoo ba na dapat ang water intake ng dinadialysis ay 1 liter a day Hindi lang? po. Hindi po. Hindi, di ba? Na-discuss natin yan before na dapat hindi lang 1 liter a day. Kasi gusto mong tulungan yung iyong kidney, yung iyong blood volume na dumami. Kasi anong ifi-filter mo kapag yung dugo mo ay napakalapot na, Mhm. ba? Kulang ka sa tubig. Ano lagi natin sinasabi? Tubig is life, no? Tubig yung kailangan ng ating cell. So lalong masisira yung ating cell, especially sa kidney, kung wala itong sapat na tubig sa loob ng kidney cells and all other organs for that matter. So, pwede ba tayong mag-win out ng mga diabetic patient or those with chronic kidney disease sa dialysis? Totoo ba yon? Pwede? Pwede. Pwede. Okay, that's very good. So, out muna tayo sa diabetes. Let's go to stomach and intestine. Ito, gusto ko to. Alam nyo ba na
stomach. Totoo ba na ang stomach ay acidic? Yes. Yeah. Acidic yan. Bakit siya acidic? Because ang Masarap. acid ang nagbe-breakdown ng mga kinakain natin. Okay? Ang acid. Halimbawa, karne. No? Ibe-breakdown niyang acido dyan. Magiging amino acid. No? Ibe-breakdown yan. Yung iba, kagaya ng mga gamot, ang acid ang nagbe-breakdown ng kapsula para makadaan yung gamot ng hindi nasisira ng asido. Okay? Napaka-strong na acid, no? Ang nasa stomach. Kaya yung iba, pagkain, no? Kapag dumaan dyan sa stomach, ay sira na, no? Pinag-aaralan niya na dapat pagdaan sa stomach, buo pa rin, no? Yung mga gamot, no? So, yung iba kung mapapansin nyo, nakakapsula. Yung iba naman, bakit hindi nakakapsula? Because alam nila na kapag dumaan sa stomach, ito ay masisira. Kaya nakakapsul. Yung iba naman kaya nakakapsul kasi mapait ang lasa. Okay? So, pagkatapos ng stomach, no, ang pagkain ay nabe-breakdown. Gusto kong balikan tong stomach na ito kasi in relation doon sa gumagamit ng alkaline water. Sino sa inyo ang gumagamit ng alkaline water? I have to tell you this before the year ends. Okay? So, anong sabi na ang ating katawan ay dapat alkaline? Tama po ba? O hindi? Sorry, Doc, may tumawag sa akin, hindi ko na rin. Hindi. Sige. Ang ating katawan daw ay dapat alkaline. Totoo o hindi? Hindi po. Hindi. Hindi. We are partly Sabi, Dok. acidic. Partly acidic. Hindi ko na sinabing Yes. acidic. We are partly acidic. In between. Okay? In between. Mhm. Ngayon, bakit yun sinasabi? Ngayon kasi, yung alkaline water, tinesting yan sa laboratory. Nakamamatay ng bacteria, virus, fungi. Nakamamatay ng cancer cell. Nakakatamatay ng mga toxin. Okay, pero yun ay nasa laboratory outside of the human body. Okay, so hindi ko nababanggitin yung brand, no? Pero Mhm. imagine niyo ha, iinom kayo ng alkaline water. Okay, halimbawa ito. Para may demo. Ayan, alkaline water. Okay? Ano sa tingin nyo ang mangyayari kapag ang alkaline water ay dumating na sa stomach? Mawala po yung Neutralize. Neutralizing the acid sa stomach. Mawawala yung yung pH, magbabago yung pH because ang pinuntahan mo ay napaka-acidic. Acidic. Anong mananalo? Yung alkaline o yung acid na napakalakas? Acid. Acid. So ibig sabihin, nagkakaroon ng buffer. 'Di ba? Yung pinasok mo nakala mo ay alkaline. Hindi, alkaline nga siya. Nakala mo ay pagdating sa katawan ay magiging alkaline ng katawan mo ay hindi totoo. Mhm. Okay? Buffer So, only. nagkakaroon ng buffer. Sobrang acidic yung nasa tiyan mo eh. Binasa mo ng tubig. 2.3 ang acidity po. 2.3 acidity ng stomach. Tama po yun. Napakagaling. 2.3 ha. Anong Husay. alkaline? More than 7. More than 7. Pagpalagay mo na. Neutral is Sige, mag-mathematics tayo. Igawin mo, ano yung gitna ng dalawa? 7. Ha? Hindi. 2.3 tsaka 7. 2.3 and 7. How much? Ano nasa gitna niya? 4.5. Ilan po ko sa English? 4.5. 6.7. Let's say 4.5, 4.7. Ano yung 4.7? Acid o alkaline? Acid po. Acid. Acid. Because anything less than 7 is acid. Acid. Anything above 7 to 14 is alkaline. Alkaline. So, ngayon, dapat maintindihan nyo na kapag uminom kayo ng alkaline water, hindi magiging alkaline ang katawan mo. Mhm. Malinaw ba yon? Yes po. Mabuti pa, uminom ka na lang ng oxygen water. Yan. Ako yan. Yun ang nakaka-excite. Hindi ba?
Masisira ba ng acid yung oxygen? No. 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 Hihiwalay pa nga siya dun sa sa ibang water molecule eh. Di ba? So, maa-absorb siya maigi ng intestine. Remember, yung ininom nyo na oxygen water, hindi po sa lungs na pupunta yun ha. Sa stomach muna. Okay? At kukunin siya ng ugat natin papunta sa ating katawan. So, I hope maliwanag po yung issue ng alkaline water. Okay? Yes po. Siguro kung i-injection nyo yun sa ugat, pwede pa. No? Magiging alkaline ang inyong dugo kapag in-injection mo ng IV. Tama? O, Yes sige, po. tayo doon sa meron akong ayan. Sige, sa liver. Okay. Totoo ba ang sakit na fatty liver? Yes. Yes. Ano ang dahilan? Pagkain ng Ng mga mamantikain. mantika, saturated. Ano pa, yung kasiyahan ni na Master Beans at ni Nicholas Bing. Oy, kasama din yan si Jingay. Alcohol. Ganun ba? Aba. O nga pala, no? Classmate ko yan si Jingay. Yan. Kasiyahan na mayroong pulutan. Yun. Diba? Si Master Beans, yan, yung mga nag-hit the bones, si Nicholas Pinks, no, na nag-hit din ng bones, no? At syempre yung aming taga-tagay, no? Kaso wala yata dito. Si Upmark, aming taga-tagay. Na hindi pwedeng tumanggi. Type 1. Type 1 sa mga Naririnig na tagayan na ni Upmark Cariaga. So, totoo po yung fatty liver. Kaya lang, ibig sabihin, kaya ka nagka-fatty liver because masyado nang marami ang production ng cholesterol mo. Hindi na kinayang i-manage ng yung liver. Remember po, alam niyo ba ang liver, para magaya mo yung kanyang function, kailangan mo ng 1 hektaryang laboratory. Ganon. Kaganda ang liver. 1 hektaryang laboratory para ma-process mo lahat. Bakit po? Bigyan ko yung example. Yung iniinom mong gamot, dadaan mo na yun sa liver. Yung kinakain mo pagkain, dadaan mo na yun sa liver. Okay? Yung mga toxins sa katawan mo, dadaan sa liver yan. No? Yung mga, alcohol, i-detoxify niya yan. Parang hindi ka malasing, no, i-detoxify niya yan. Kaya lang, sa sobrang dami na, hindi na niya kayang i-detoxify ang alcohol. Kaya nagkakaroon ka ng hangover. Napupunta sa brain yun. Ang tawag po doon ay acetaldehyde. No? Acetaldehyde. Pero, yung acetaldehyde, kapag uminom ka ng oxygen water, wala kang hangover. Totoo ba o hindi? Totoo, kasi na-research ko na yan. No? Na kapag uminom ka pala ng oxygen water, kahit ang dami mong inom, hindi ka malalasing. No? Wala kang hangover. Hindi naman tayo hindi malalasing. Wala ka lang hangover kinabukasan. Okay? So, kasi na-process yung acetaldehyde mo. Okay? Anong katabi ng liver? Gallbladder. Yung abdo na nagbe-breakdown ng taba. Kapag mataba ang liver, mataba din ang gallbladder. Minsan, yung cholesterol na dideposit, nagiging bato. So, kung ikaw ay nagka-gallbladder stone, totoo ba na kayang tunawin ng Iteracare ang gallbladder stone? Yes na yes. Yes na yes. Ako mismo, anak ko eh. Yes. Diba? 4 yun, 1 cm, tanggal sa Iteracare. Thank God. Hindi na siya naoperahan. Ito, gut health. Narinig nyo ba yung salitang, ano ba gut feel mo? Yes Di ba? po. Kasi nga, kaya po sinasabi yon yung gut feel. The gut is the second brain. Meron tayong first brain, meron second brain. Yung health ng gut determines the health of your whole body.
kung maganda ang health ng gut mo, malinis, walang toxin, walang bara, no? Walang mga ulcer, no? Maganda ang gut, maganda ang iyong katawan. Alam niyo po ba na there are 65 chronic diseases na ang dahilan lang ay maruming colon o gut. Tandaan nyo yun, ulitin ko. 65 chronic diseases ay dahil lang sa maruming gut o hindi healthy na gut. Kaya dapat yung mga constipated, no? Huwag niyong pabayaan na kayo ay constipated. Dapat at least isang beses isang araw. No? At hindi siya bilog-bilog na parang sa kambing. Alam niyo po ba 'yon? Sa Opo. kambing? O, pagka kayo ay nagkaroon ng ganong simptomas na parang sa kambing, no? Pa-check niyo na po yung inyong stool o kaya magpaano na kayo, colonoscopy. Because colon cancer is preventable. Totoo o hindi? Yes po. Yes. So, tama yun. Okay? So, ngayon, meron pang isang nangyayari sa gut. Ano po yun? Na madalas mangyari. Ito po ay ang diarrhea o pagtatae. Sorry sa mga kumakain. Ito po ay diarrhea. Ngayon, lagi nating ginagawa dito na, naku, may lakad ako eh. Hindi pwedeng iinom siya ng, let's say, Diatabs. No? Or ano pa ba ibang iniinom? Yung pinapabilis sa tindahan. Buscopan. Buscopan is for pain. Okay lang yon. Para rin hindi mag-contract. Ay, Aliana. Tapos, Loperamide, Doc. yun. Ano po? Ay, ano? Loperamide. Yan, loperamide. Okay? Spell. Joke lang. Red na lang. Tsaka yung, meron pang isa, charcoal. Yung charcoal. No? So, ano po ba ang gusto nilang mangyari? Ang gusto nilang mangyari ay tumigil yung pagdudumi. Yes. Mawala yung watery diarrhea. Okay? So, totoo ba na dapat tigilan mo yung pagdumi? Dapat o hindi? Hindi po. Hindi. Hindi. Ang sagot ay hindi totoo na dapat tigilan mo yung pagdumi. Bakit? Yung paglabas ng dumi, ibig sabihin, normal reaction yan ng iyong gut para ilabas ang mga toxin. Okay? Ngayon, pinigilan mo, nasaan ang toxin? Di nandun pa rin sa iyong gut. Nandun pa rin sa intestine at saka sa colon. Tama. So, anong dapat mong gawin? Sige, bayaan mo lang siyang lumabas, pero iinom ka ng water para hindi ka ma-dehydrate. Okay? Remember, tandaan nyo to, na kapag kayo ay nagda-diarrhea, hindi lang dumi ang lumalabas. Kasama po yung water, kasama po yung electrolytes. Yes. Yes, kaya anong sinasabi ko lagi, iinom kayo ng water with Magnesium. Celtic salt or Himalayan salt. Kasi nakakahina yun eh. Kaya yung iba nanghihina, diarrhea ng diarrhea, hindi nagre-replace ng water. Umiinom nga ng water, wala namang salt. Doc, yung, di ba, yung ibang pinipili, yung mga Gatorade, okay ba yon? Okay po yun for hydration and energy. Tandaan nyo po, magbasa kayo ng label, ilan ang sugar sa Gatorade. Sa bagay. Di ba? Ilan ang sugar sa mga, mabuti pa yung Pocari Sweat eh. Pocari Sweat, Doc, Pocari pwede. Ayan, okay pa siya eh. Paris. Pero iba like yung mga under sa classification ng power drinks, Mhm. no? Naku, ang tataas ng sugar nun. So, madadagdagan pa yung problema mo. Kung mag-hydrate ka na lang, bili ka ng spring, mineral water, wag distilled water kasi walang mineral yon. Okay? So, yun lang. Pabayaan yung lumabas. Buti nga lumalabas yung toxin eh. Mag-hydrate ka lang. Okay? Sasabihin mo, may lakad ako eh. Mamili ka kung anong gusto mong, mag-diaper ka na lang. Di ba? Tawa ni Ma'am. Okay? Sorry.
Ito po, uterus and ovary. Balik tayo dun sa kinuwento ni Mentor na ang uterus, supposedly, pag ikaw ay, kasi ngayon, ano na mas bata na yung nagkakaroon ng menstruation. 9 years old, nagkaka-menstruation na. Dati, nung mga edad wala namang matanda rito eh. Dati, Opo. 10 years old, ang average. Pag 15 na, ayan, magkakaano ka, dalaga ka na, sasabihin. No? So, ngayon, 9. Alam mo bakit 9? Because of the exposure sa mga social media. No? Nagkakaroon ng effect sa hormone yun sa babae. Kaya sila ay maaga nagme-mens. Okay? Ngayon, tama yung sabi ni Mentor na kapag ikaw daw ay maaga nag-mens, maaga ka magme-menopause. Totoo ba yon? Dati po, alam ko yon. Ngayon, hindi po totoo yon. Mhm. Kapag ikaw ay maaga nag-mens, ibig sabihin maaga ka magme-menopause. Hindi po. Ang gauge po dyan ay tignan nyo yung age ng inyong lola at nanay. Kung anong age sila nag-menopause. So more or less, ganon din kayo. Ako, wala nang nanay ko. Wala, hindi ka na magme-menopause. Wala na pong sihan Okay? Ngayon, meron pa siyang sinabi si Mentor na kapag ikaw daw ay hindi nagme-menstruate, ay maiipon yung dugo sa iyong uterus at lalaki ang puson mo. Totoo ba o hindi? Dati, totoo. Ha? Ngayon, hindi na. Hindi na dati, yun ang iisip nyo No? Hindi na totoo yan. Ibig sabihin lang yung sinasabi ko sa inyo, naalala nyo yung avocado natin, avocado, Yes. na may papel na kulay brown pag tinanggal mo yung Mhm. buto. Mhm. Yung papel na kulay brown, ibig sabihin, hindi kumapal. Mhm. Kaya hindi ka nag-menstruate. Sumunod, may problema sa hormone mo, kaya hindi ka nag-menstruate. Or, pinaka gustong effect ng iba ay hindi siya nag-menstruate kasi buntis na pala. Okay? So yun, lalaki talaga ang puson tsaka tiyan pag buntis na. Okay? So yun Dok, yun. totoo ba kapag hindi ka nag-menstruation or kaka-pimples ka? Kasi May doon relation, lumalabas. hindi, may relation kasi yung hormone sa pimples. Lalo na yung may mga PCOS. No? Mhm. Lalo na yung may hormonal problem. Especially during 18, 19 hanggang 21. Irregular pa kasi yung mens niyan Magmula 9 hanggang 18, 19, 21, irregular pa yung mens niya. Kaya yung iba, wag yung pilitin na bata pa, mag-regular every month. Hayaan nyo lang sila. Kasi hindi pa stable yung kanilang hormonal system. No, Alright. hindi pa mature. So, bawa, si magbigay tayo ng example. Bawa, si Eliana. Kunwari, nag-menstruate siya dapat. Di ba? So, pagka ngayon nag-menstruate siya, next year hindi. Wala namang problem doon. Okay? Iba, 17 na siya minsan ang lakas-lakas, minsan wala. Normal lang yon, no? Just make sure na pinapa-check up niya rin, pinapa-ultrasound niya sa pelvis para walang mga bukol, alam mo yun. Pero kung normal lahat ang mga ultrasound nila, huwag niyong madaliin na maging regular ang menstruation. Okay? Tama po? So, ano ba ang gusto niyo sa uterus? Ana? Papunta na tayo sa cholesterol. Yan ang pinakamasarap na topic. Masyadong mataba ang topic na to. Okay? Alam nyo ba, totoo ba na ang cholesterol ay masama sa katawan? And may Yes. good May masama, meron hindi, Doc. Very good. Okay. may good cholesterol. Meron kasing good cholesterol, no, na nagsusupply ng ating enzyme, pagkain ng brain, pagkain ng heart, pagkain ng liver. Cholesterol din ang nagpo-produce ng ating hormone. Yung hormone ng babae at lalaki galing sa cholesterol. Okay. So, meron ding tinatawag na bad cholesterol. Kaya lang, yun yung mga cholesterol na ang mga sources ay like, let's say, mga saturated fat. No? Pag sinabing saturated, yung mahirap matunaw. No? Yung mga oil, vegetable oil,
palm oil, mga ganon. Kaya magbabasa kayo ng label. Marunong kayo magbasa pagka nagsusupermarket kayo, nag-grocery kayo. Okay, ngayon, ang cholesterol ba sa katawan, no, yung total cholesterol, dapat pinapababa. Go. Tinday, sumagot ka, uy. Ikaw pa May naman question yung mark ba honors, yun? ikaw pa naman honor student ngayon. Oh, hindi na po. Normalize lang daw. Normal. Kasi ganito po yan eh. I have to say this, kahit na doktor ako na, it is the pharma company that requires us to give more medicines like statins, no, to our patients with hypertension, to our patients with stroke, to our patients with diabetes mellitus. Pero ano po yan eh, marketing gimmick po yan eh. Alam niyo ba ang problema kapag bumaba ang kolesterol mo? Mas marami kang mararamdamang masama sa katawan mo. Remember naalala niyo yung cell? Yung dinrawing kong cell, yung bilog, parang itlog? No? Alam niyo po yung lining ng cell, yung wall, cholesterol po yun eh. So pag pinababa mo yung cholesterol, masisira ang iyong cell. So ilang trillion cell ang nasa ating katawan? Napakarami. 'Di ba? 30 trillion cells, no? So masisira ang iyong cell, masisira ang iyong organ, masisira ang iyong body. Yung hormone mo hindi normal, yung iyong enzyme hindi normal. So hindi na po totoo na dapat pababain ng kolesterol. Okay? Wag lang ho siyang 500, 600, no? Pagka ganoon, hindi na maganda masyadong mataas. Siyempre, anything in excess, hindi maganda. Okay? Anong normal, Doc? Well, anything below 300 is normal. Okay? So, whether it's good, yung total ng good and bad, wag na natin paghiwalayin. Okay? So, cholesterol. Nakakataka lang kasi, sino sa inyo ang merong iniinom na gamot for hypertension? For high blood? Taas ang kamay. Wala. Aba, ang gagaling. Ang healthy lahat Walang high blood dito. Nawala na. Dahil sa Itera. Wala Okay. pa. Kasi ganito. Wala, Doc. Pansinin nyo yung mga lolo't lola nyo, nanay, tatay, ang mga senior, kapag sila ay may gamot sa high blood, sigurado merong statin. No? Atorvastatin, rosuvastatin, no? Kasi ang paniwala ng mga doktor ay dapat yan ay dahil sa kolesterol. Meron na pong lumabas sa pag-aaral, walang relasyon ang kolesterol sa heart attack. Walang relasyon ang kolesterol sa stroke. So, dapat alam niyo yun, i-explain. No? Okay? Yan lang po yung tungkol sa cholesterol. Ito ang very stressful topic, no? Ang stress. Ang stress po ay number 1 cause of heart attack, stroke, no, at cancer. Okay? Yan po yan. So, mas mataas ang stress, mas mataas ang tinatawag nating cortisol level. Okay? Totoo ba na ang stress ay namamanage? Siyempre, di ba? Yes. Doc. Yan. Yes. So, namamanage yan. Little by little. Araw-araw, merong stress na dumadating sa ating buhay. Pero dapat alamin mo kung paano i-manage. Huwag kang maratel, no? Because, sabi nga, dadaan lang yan sa'yo pag alam mo. Lahat tayo, ako, grabe ang stress ko sa buhay. No? Kala nyo lang, mukha akong bata. Yan Pero ayusin mo lang yung it's in the mindset, it's in the attitude, no? Kasi nakakatanda ang stress. Yep. Agree. So, Yes. pag may nakita ka, sabi mo, grabe, hindi mo ayaw mong sabihin na pangit siya.
ang tanda mo na. Sasabihin mo lang, grabe ang stress mo, no? You want to say it in a better way, no? Uy, grabe ang stress mo. Ayaw mo sabihin na, uy, pangit mo na. Di ba? Haggard ka. Di ba? Yun ang Guardian better name. Versosa. Haggard. Agad. Iba naman, pagising, ang ganda mo. Haggard pa nga ako eh. Oh. Di ba? So, those are many, many ways. O, tignan nyo, itong December, kayo ba ay na-stress pa sa traffic? Yes. Don't tell me. Na-stress pa kayo sa traffic? Eh, alam nyo na nga na traffic pag Pasko. Tama eh. Di Hindi ba? na lumalabas. O, pwede. Automatic. O, di wag na lumabas. Pag Hindi online na na lang. lumabas na kaka-stress. Di ba? Pag Si ayaw Vince bumili po. ng pag ayaw bumili ng Itera, na-stress ba kayo? Hindi. 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 Eh di wag. Di ba? Ayaw, para simento. Ayaw mo, wag mo. Next. Hindi, next. It's your loss. Next. It's your loss, not mine. Next. Di ba? Yes. Parang gano'n. Kita mo, ang dami ng gumaling, oh. Ikaw na lang naiwan. Naalala mo ba Tama. yung kwento? Naalala mo ba yung kwento ng magtataho? Opo. O, di ba? Ang layo-layo pa lang sa bahay mo. Oo. Naririnig mo, di mo pinapansin. Oo. Pagdating sa bahay mo, ang lakas na. Oo. Hindi mo pa rin pinansin. Hanggang sa lumayo na, nung nag-isip ka, tsaka Ikaw nag-decide pa ka na bibili tinawag. ka, wala na siya. Ganon yung Grabe. Itera eh. Ganon yung Yan. Stripe. Ganon yung Freedom Global. Nung katindi. So, Yan. wag mong hindi papansinin. Okay? So, pag wala kang pera, yan tanong ni Mentory, na-stress ka ba? Siyempre, may stress ka kasi mga bills dumadating. Ang Pasko magastos. No? So, paano mo siya i-manage? Di ba? You have to learn to switch to, dali lang yan, ito lang. Eh di wag kang mag-aim ng, kumbaga, alam mo yun, kung ano yung nasa means mo lang, di ba? Ang pera mo 100 pesos, gusto mong bumili ng 500 pesos. Who created the stress? Di Right. ba? So ganun lang 'yon. Ang gasolina tataas na naman ng piso bukas. So, ang gagawin mo mag-strike. Hindi ako kailangan mo lumabas eh, gagamit at gagamit ka pa rin. Kahit maglupasay ka, tataas pa rin yung gasolina at Right. gagamit ka pa rin ng gasolina. So, wag mo nang alamin kung magkano yung gasolina, basta magpalagay ka na lang. Yun, grabe yun. Di ba? Ayan, abandon mentality yun. Tama. Ako po, alam nyo, hanggang ngayon, no, ang tagal ko ng practice to. Pag nagpapalagay ako ng gasolina, 500 pesos lang. Pero puno. Sasabihin ko lang, pakipuno ng 500 pesos. 500 pesos lang lagi inabot ko. Boss diesel, 500. Yun, di pupunuin. Actually, sandali na nga lang yung 500, di ba? Para Yes. tapos na agad yung 500. Pero hindi ko alam kung magkano per liter. Mhm. Because taas, baba, who cares, di ba? Right. Kung wala kang sasakyan, okay lang. No? Pero magdadrive ka pa rin eh. Kung araw-araw nai-stress ka dun sa pisong tinaas, Upaw. Kakalbo. yeah, oo. Paano ka magiging mukhang bata, di ba? So, ganun lang po yun. O ano pang nakakakos ng stress? Yung mga, Love life. yun, mga love life. No? Yun na. Dating at dadating yan, dadating sa'yo, tapos lalayo din sa'yo. Yun, no. 12 years ka Kaya naghiwalay. anong sinasabi? Nagmahal, nasaktan, nagpaganda. Yun. Yun. Kag-Itera. Love the Nagtitera. Di ba? Yan ha. So, dapat stressless tayo. Ito ang ayaw natin. Tanong ko, Cancer. ang cancer ba ay totoong detectable in early stage? Po?
Yes. Opo, check up, Doc. Yes, yes. Yes, just like other diseases. Doc, may babatiin lang ako nandito sa loob ng Zoom. I Ay, think opo. this is Nico Duterte from Houston, Texas. Okay. Hi, Hello Nico. po. Is that you? Happy New Year. Hello po. Happy New Year, Hi, Doc. Nico. Happy New Year Nice to Kaya see po. you Kuya again. Hi, Nico. Mentor Ana. Kung gumaganda tayo, Mentor Ana. Ito Ganyan naman. naman. Wala nga Stress to. na yan. Walang stress. Wala lang to. Haggard pa siya niyan. Haggard pa Opo, siya. haggard to. Wala lang to. Good morning Nice sa to see lahat na you. nakikinig. Yes, ma'am. Nice to see you too. It's been a while. To most of us, no, especially sa amin sa medical industry, cancer is bad news. Mhm. Almost always we don't want to be the bearer of the bad news, no? Ang hirap kasing ipaliwanag because pag cancer, you have a few years, end stage. No? Hindi na po totoo yan ngayon. Mhm. Cancer is treatable. Naniniwala ba kayo? Yeah. Early detection, Yes, Doc. early treatment, and ano pang sinasabi ko? Lifestyle. Right. Diba? Meron ako ikukwento sa inyo. 15 years old pa lang, meron ng cancer sa liver. Mhm. She's been under chemotherapy in Singapore, no? Ilang beses na, but it doesn't seem to help yung chemotherapy. Ako lagi ko sinasabi, I am not a believer of chemo and radiation. So ano sinabi ko dun sa bata, no? Pwede ba gutumin natin yung cancer cell? Gutumin natin. Sa paano Mhm. mag-fasting ka? Because cancer cells likes glucose. Cancer cells like carbohydrates. Ito lang ang pwede mong gawin. Wala kang activity kasi iPad lang siya eh. No? Hindi lumalabas ng bahay. Magpasyal ka sa beach. Magpasyal ka sa park. Maglakad ka ng barefoot. No? Grounding. Grounding. Then go and enjoy the sunlight 7 to 10 a.m. And eat only this kind of food. Freshwater fish, vegetable, pwede ang beef, no? Pwede some fruits. Fruits except pakwan, pinya, mangga. Yun. Alam nyo, siya na mismo nagsabi dong sa nanay niya na, "Uy ma, sabi ni Doc hindi pwedeng kainin yan. Ma, hindi ako pwede kumain kasi nagpa-fasting ako." Alam nyo ngayon, it's been barely like 3 months. Pag tinignan mo yung bata, kala mo walang cancer eh. So, lifestyle. No? You have to believe, number one, mindset na gagaling ka. Di ba? Lagi natin sinasabi yun. Kahit nga sa nag-aitera eh. Kung hindi ka maniniwala that Itera works, wag mo nang simulan. No? Kasi hindi ka talaga gagaling. Hindi ka talaga matutulungan. You have to believe. Ikaw mismo na nagbo-blower, kung hindi ka naniniwala, hindi gagaling yung binoblower mo. Tama? That's right. Right. Remember yung frequency ng tao? No? Dala-dala mo yan. We are an electromagnetic being. We are energy beings. No? Kung ano yung energy mo sa katawan, natatransform mo yun. No? Right. Kung naniniwala ka na siya ay gagaling. Kung naniniwala na ikaw ay mananalo sa raffle, mananalo ka. Yun, kaya si Doc, grabe, wag na. Grabe, lahat ng raffle. Kaya tuwang-tuwa si Captain David. Ika daw So, sasama sa... Kaya kung discuss to, I want to tell everyone that knowledge is power. Totally. Sabi nga ni Ernie Baron, no, kung kilala niyo si Ernie Baron, knowledge is power. Yes. Okay? So, huwag maniwala sa sabi-sabi. Sabi. Sabi-sabi. Iba yung sabi-sabi. Sabi-sabi. Okay? So, and of course, for Yan, kakambal ni Doc. for this coming year, 2024, ano bang dapat nating pagtuunan ng pansin? Health.
because it is the best investment. Ang susunod nating reregaluhan ay ang may mga birthday ng January. Yung susunod ay Valentine's, no? Susunod ay ano pa ba? Marami pa okasyon. Kaya ako sinasabi is because nag-iisip tayo lagi ng ano ba pagririgalo ko kay nanay tatay? Ano ba pagririgalo ko kay lolo lola? Wala nang iba. Mamimili lang kayo sa classic, premium, pro. O kaya bio and light. Yun lang. Next year, dadating na yung Oxytop. Wow. Di ba? Kaya, wag na kayong mag-isip ng iba pa. At wag nang uminom ng alkaline water. Alkaline. Okay? Maraming salamat po. And always, sinasabi ko na an Itera Care a day keeps the doctor away.